Napakuyom ng kamay si Anzu nang maramdaman ng matinding aura na iniimit ni Tuye. Ang aura na ito raw ay napakalakas. Isa pa yung dalawang experts ay bumagsak na yet ito ay nananatili pa ring nakatayo. Walang anumang pinsalang tinamo. Lord Li ngayon ay unti-unti niya na rong naiintindihan kung bakit ganoon na lang ang ekspresyon nito, noong binabanggit nito si Tuye. Ang eksena ay lumipat sa quarters ng emperador, kung saan makikitang nagkamalay na si Miss Xiao. O sambit ni Tuye, so ito raw pala ay gising na si Miss Xiao. Ay nagtaka kasabay ng pagbangon, ay napatanong kung nasaan siya. Tumugon si Tuye na ito ay ang kanyang sleeping chamber tyrant. Sambit ni Miss Xiao habang nakatitig sa nakapusos niyang kamay. Ito raw ay isang shameless na pervert umano'y. Kahit na siya pa ay makuha nito agad siyang pinutol ni Tuye. Nagtanong kung ano ang pinagsasasabi nito, ano ang tumatakbo sa isip nito. Umano'y kung wala siya, ito'y namatay na sa mga kamay ni Li Tianyuan. Nag-flashback ang isang eksena ilang minuto na ang nakararaan pagkatapos ng ginawang assassination attempt ni Miss Xiao sa loob ng Chenyuan Hall. Sa bandang pinto, ay mayroong paang tumadyak. Mapag-aalamang ito pala ay walang iba kundi si Prime Minister Li kasama ang mga Royal Guards. Agad na nagbigay ng utos protektahan ang Majesty, at hulihin ang assassin. Si Prime Minister Li ay yumukod sa harap ng emperador. Inilahad na ang kanyang kapabayaan ay ang siyang naglagay sa Majesty sa matinding panganib, deserve niya ang kamatayan. Tumugon si Tuye na iyon ay walang kaso. Siya naman ay ayos lang. Sinabi ni Prime Minister Li na kukunin niya ang assassin at iimbestigahan kung sino ang mastermind behind the scenes. Sa malakas na boses ay sinabi ni Tuye na iyon ay hindi na kailangan ng may pag-aalangan. Ay idinugtong na ang lagay daw kasi, ang assassin na ito ay maganda kaya gusto niya itong makasama. Your Majesty, tugon ni Prime Minister Li, ang assassin na ito ay lubhang mapanganib kaya sa tingin niya raw hindi appropriate na ito'y manatili sa tabi nito. Subalit sumagot lang si Tuye na ini-enjoy niya ang kaunting excitement o hindi naman daw ba kaya, na iniisip nitong hindi niya kayang i-handle ang isang weaponless at hindi na makagalaw pa na babae. Tumugon si Prime Minister Li na siya ay hindi magtatangka. Anzu, baling ni Tuye, ito raw ay manatili rito at asikasuhin si Ansha Jiaoshu. Ito raw ay sumama sa kanya at ang iba, ay maaari nang umalis. Ang eksena ay bumalik sa kasalukuyan kung saan inilahad ni Tuye sa kanyang isip na ang Chenkao Rebirth event ay pamaalya, subalit ang assassin ay mayroon pa ring value. Kailangan niya itong maipadala pabalik kay Tu Su, nang ito ay makapagpapatuloy sa pagtulong sa kanya sa pagwasak sa bansa. Napareact si Miss Xiao. Ito raw ay lubhang napakalapit. Kill o torture ito na ang bahala hanggat ito ay wag lang masyadong lumapit sa kanya. Humiyaw, ito raw ay isang pervert. Your Majesty, dagdag niya pa, mas maigi raw na siya'y patayin na nito ngayon. Yung mensahero na ipinadala nito upang i-execute si Tu Su, iyon ay dinispatcha niya na sooner or later, ito'y edidil na ni Prince Tu Su. Nagtaka si Tuye sa kanyang narinig. I-execute si Tu Su. Nagtanong kung kailan niya subalit siya ay pinutol ni Miss Xiao, wag na raw itong magmaang-maangan pa sa harap niya. Si Prince Tu Su ay ang prinsipeng inappoint mismo ng dating emperador kaya kung iyon ay hindi nito papatayin, papaano magiging secure ang pag-upo nito sa trono? Kapansin-pansin ang naging reaksyon ni Jiaoshu sa likod sapagkat alam niya ang katotohanan. Si Tuye ay wala naman talagang kinalaman patungkol sa bagay na iyon, ang kanyang foster father ay ang siyang may kagagawan. Ang mga mata ni Tuye ay natuon sa pagmumukha ni Jiaoshu. Inilahad sa kanyang isip na base sa ekspresyon nito, mukhang mayroon itong nalalaman. Malamang na ito raw ay kagagawa ng matandang hakluban na iyon. Naglalaro na naman ng tricks, nagpo-forge ng decree sa likod niya. Gayunpaman, maaaring ito raw ay blessing in disguise. Ang pag-ako ng sisi patungkol sa bagay na ito, ay magdudulot upang mas lalong tumindi ang hatred ni Tu Su sa kanya. Siya ay agad na nagpakawala ng ngisi. Naaalala niya na raw ngayon, talagang siya ay nagpadala ng decree. Ganito ang naging reaksyon ni Jiaoshu sa kanyang narinig. After all, dugtong ni Tuye kasabay ng pag-extend ng kamay patungo sa espadang nasa dingding. After all, iyon ay ang may kontrol sa makapangyarihang hukbong iyon, ang hukbo na dapat ay sa kanya iniwan ng kanyang ama. Sa kanyang isip ay napatanong si Jiaoshu kung bakit inaako ng Majesty ang patungkol sa bagay na ito. Well, dugtong ni Tuye, kung iisipin mo raw, ang hamak lamang na pag-execute doon gamit ang decree ay lubhang napakapurol. Inangat ang espada kung kaya siya raw ay nakapagpasya na makipaglaro na muna kay Tu Su, sa mas interesting na paraan. Namutla si Miss Xiao nang makita ang pag-swing ni Tuye sa espada. Ipinikit ang kanyang mga mata, mukhang tinanggap na lang ang mangyayari sa kanya. Gayunpaman,
ang kadena lang pala na nakagapos sa kanyang mga kamay ang pinuntirya ni Tuye. Ang espada ay dahan-daang ibinalik ni Tuye sa kaluban. Ano pagtataka naman ni Miss Xiaoshai, hindi nito papatayin, tumugon si Tuye na since pinatay nito ang kanyang mensahero, ganito na lang ang mag-deliver ng bagong decree kay Tusu para sa kanya bilang kapalit. Minsan nang sinabi ng kanyang ama na si Tusu ay ipinanganak na warrior upang iyon ay i-train para sa trono, iyon ay inappoint bilang Prince of the Northern Province at Commander ng Northern Army, gayunpaman sa paningin niya iyon ay isang hamak lamang na brute na mayroong ilang lakas, hindi dapat katakutan. Umano'y siya sa araw na ito ay hindi lang sa iyon ay huhubaran ng mga titulo't posisyon, iyon din ay huhubaran niya ng apelidong Tu, demote sa pagiging commoner. Ganito ang naging reaksyon ni Miss Xiao sa kanyang narinig. Idinugtong ni Tuye na sabihin nito doon na kapag iyon ay nag-disagree sa kanyang desisyon maaari naman nung subukang magrebelde at bawiin ang nararapat na sa kanya binigyang diin, na iyon ay hihintayin niya sa capital. Idinugtong sa kanyang isip na ang pagpapanggap na foolish arroganteng tyrant, pagkainggit sa sariling kapatid at pampuprovoke ng walang pakundangan umano'y ang acting niya na ito, ay halos lubhang makatotohanan na. Sa muli ay maririnig ang boses ni Downey. Inilahad na ang actions ng host ay nag-trigger ng second-level national calamity event, na tinatawag na Jiangnan Rebellion. O sambit ni Tuye sa kanyang isip, so mayroon daw palang second-level national calamity event, ano naman daw ba kaya ang ipinagkaiba nito mula sa regular na national calamity event? Ipinaliwanag ni Downey na sa orihinal na kasaysayan ng mundo ni Tuye, ang emperador ng Ming na si Jianwen Zuyunwen ay nag-order ng removal sa Northern Prince na si Yanwang Zudi, na siyang nag-spark sa rebellion ni Zodi. Inatake ng Yan Army ang capital at ang kapalaran ni Zuyunwen ay nanatiling unknown, na siyang nag-lead sa Jiangnan Rebellion. Upang matrigger ang Jiangnan Rebellion ay mayroong dalawang kondisyon. Una kailangang ang capital ay mayroong makapangyarihang prinsipe na mayroong hukbo at ang host bilang emperador ay mag-issue ng order upang hubaran ng kapangyarihan ang prinsipe. Kapag ang prinsipe ay magrebelde dahil sa bagay na iyon, ito ay ituturing bilang unang yugto ng event at ang host ay mababawasan ng 1,000 national power points. Kapag naman ang army ng prinsipe ay nagawa ng maka-breach sa capital ay ituturing na pagkakumpleto ng pangalawang yugto ng event, at ang host ay mababawasan ng 10,000 national power points. Hihihingi si ni Tuye, inilahad sa kanyang isip na talagang isang second-level national calamity event kapag ang dalawang yugto ay nakumpleto hindi lang sa mauubos ang kanyang national power points, magiging negative pa. Siya ay nagpakawala ng pambaliw na tawa. Ang foolish na tyrant na ito, sambit ni Miss Xiao sa kanyang isip, mukhang ito raw ay tuluyan ng nasiraan ng bait. Well, maaaring ito raw ay for the best, at least si Prince Tusu ay magkakaroon pa rin ng tsansang ma-reclaim ang trono. Mula doon ay hinayaan ng makaalis ni Tuye si Miss Xiao upang may hatid ang mensahe kay Prince Tusu. Sa kanyang isip ay inilahad ni Miss Xiao na hindi lang sa hinayaang makaalis ng Majesty ang assassin, sinadya pa nitong akuin ang kagagawa ng kanyang foster father. Napatanong kung ano ang purpose ng Majesty sa pagpapadala sa babaeng ito upang e-provoke si Tusu. Mayroong biglang napagtanto si Tuye. Teka lang, sambit niya sa kanyang isip, hindi raw maaaring siya ay umasa lang sa mga sudden events na ito dahil noong ang nature ng system, maaaring gawin na naman nitong positive ang mga negative points. Upang tuluyang makumpleto ang national destroying task, kailangan niya pa ring gamitin ang mga tusong ministro na nakapalibot sa kanya. Siya ay bumaling patungo kay Zhao Shu. Tama, pangising dugtong niya sa kanyang isip, ang nasa likod nito ay si Zhao Zhou. Hindi ba't siya ay palagi nung hinihimok na dumalo sa korte, maaaring ito raw ay magiging useful. Sa tinging ibinigay ni Tuye ay nabalot ng mga tandang pananong ang utak ni Zhao Shu. Zhao Shu, tawag ni Tuye, lately mas pinagtutuunan niya raw ng pansin si Anzu at Ansha at ito'y kanya nang napabayaan, siya ay humihingi ng tawad. Si Zhao Shu ay napaupo na payuko sa nanginginig na boses, ay inilahad na ang marinig ang ganitong bagay mula sa Majesty, ay nagpapasindek sa kanya. Siya ay comfort ni Tuye, ito raw ay wag mag-alala dahil hindi raw ba't sinabi niya narito noon, na malaya nitong may pagbibigay alam kay Prime Minister Zhao ang patungkol sa kanyang sitwasyon. At sa pagkakataong ito, pakiusap ito ay maghatid ng mensahe doon, sabihin nito doon na siya ay dadalo sa korte at siyang mangangasiwa sa mga bagay-bagay, kaya kailangan nung maging handa. Thus, ganoon na nga ang isinagawa ni Zhao Shu at isang umaga, ang eksena ay dumatal sa korte kung saan maririnig ang anunsyo ng pagdating ni Prime Minister Zhao.
Sa kanyang paghakbang ay agad na nagpaabot ng pagbati ang ilang mga courtier good lahad ni Prime Minister Zhao umano'y hindi na kailangang ang mga ito pa ay maging masyadong formal ganito ang kanyang naging ekspresyon, nang mapansing wala sa kanyang upuan si Prime Minister Li. Tinanong niya ang isang individual kung hindi pa ba dumarating si Lord Li tumugon ang individual, na nabanggit ni Lord Li na ang pakiramdam noon ay hindi maganda. Sambit ni Prime Minister Zhao sa kanyang isip lumalabas na minamaliit pa rin ni Li Tianyuan ang kanyang mga plano nevermind lahad niya ang kalusugan ni Lord Li ay ang siyang higit na mas mahalaga, hindi bale kung iyon ay absent sa araw na ito. Idinugtong sa kanyang isip na pagkatapos niyang madil si Tuye sa araw na ito at maipakita ang kanyang otoridad sa korte, saka na siya magsisettle ng score kay Li Tianyuan. Ang pagdating ng emperador ay inanunsyo ng isang eunuch ang atensyon ni Prime Minister Zhao at ng iba pang mga courtier, ay natuon kay Tuye at Zhao Shu. Maririnig ang bulungan ng dalawa nagtanong ang isa kung kailan pa binigyan ng pahintulot na dumalo sa korte ang emperador kasama ang kanyang mga concubine inilahad ng isa, na hindi raw ba't ang bagay na ito ay labag sa protocol. Hihingisi ni Tuye ang isang concubine pa lang ay hindi na ma-handle ng mga ito ang reaksyon ng mga courtier ay mas lalong tumindi, nang makitang hindi lang si Zhao Shu ang kasama ng emperador, isinama rin ito sa loob ng korte ang iba niya pang mga concubines. Hindi maiwasang maluha ng isa na patawag sa yumaong emperador habang ang isa naman, ay bumula ang bibig. Nagtanong ang isang concubine kung ito na ba ang Grand Court Assembly inilahad ng isa na mukhang napaka-boring ng lugar na ito kasabay ng paghila ng buhok ng isang courtier, ay nagpaabot ng pagbati ang isa pang concubine. Ang tawa ni Tuye ay umalangaw-ngaw iniisip niya lang daw na baka gustong ma-experience ng kanyang mga concubines ang Grand Court Assembly siguro naman, ay walang tumututol hindi raw ba? Sa kanyang isip ay napatanong si Prime Minister Zhao kung nasiraan na ba ng utak ang brat na ito umano'y ang bigla na lang itong gumawa ng ganitong bagay, nagsalita ang isa pang courtier. Inilahad na maging yung pinaka-walang silbing maiden na ipinadala nila sa palasyo noon ay narito rin nakatayo sa tabi ng emperador ito raw ay kahiyahiya Your Majesty tanong niya, sinadya raw ba nitong dalhin ang harem nito rito sa korte upang sila'y hamakin? Your Majesty dugtong ni Prime Minister Zhao ang pagdala ng harem sa Grand Court Assembly ay labag sa kanilang mga protocol, nagtanong kung ano ang intensyon nito. Everyone tugon ni Tuye ang mga ito raw ay wag mag-alala siya ay walang anumang intensyon umano'y bilang isang hamak lamang na foolish ruler na nagpapakasasa sa karangyaan, hindi raw ba't reasonable lang na dalhin niya ang kanyang harem sa court meeting. Ganito ang naging reaksyon ni Prime Minister Zhao sa kanyang narinig idinugtong ni Tuye sa kanyang isip na kamusta raw ba ang ganito, hanggat siya lang ay magpapakawalang hiya siya'y hindi magagalaw ng mga ito. Hey baling ni Tuye sa eunuch hindi raw ba nito bibigyan ng mauupuan ang lahat sa sumunod na sandali, ay nagbigay na nga ng mauupuan ng eunuch para sa mga concubines. Inilahad ni Tuye na first time niya lang gawin ang ganitong uri ng bagay kaya magsiksikan na lang muna ang mga ito napatanong ang isang concubine, kung talaga bang sila'y mauupo ng ganito sa sahig. Sinabi ng isa na gusto niyang maupo sa Dragon Throne katabi ng Majesty, muling maririnig ang boses ni Downey. Inilahad na dahil sa ginawang pag-disrupt ng host sa etiquette ng Grand Court Assembly, ito ay mababawasan ng 500 national power points. Hihingisi ni Tuye inilahad sa kanyang isip na ang trick na ito na pagdudulot ng chaos sa Grand Court Assembly ay talagang gumagana, well later siya raw ay gagawa pa ng mga ganitong uri ng bagay upang mas mabawasan pa ang kanyang royal dignity sa harap ng mga ministro at mabawasan ng dagdag pang mga points. Mukhang nabaliw na ang mga ministro sa kaganapang ito sa kanyang isip ay inilahad ni Prime Minister Zhao na tiisin na lang muna ng mga ito ang brat na ito sa pagkakataong ito, hintayin na lang ng mga ito kung papaano niya ito didil mamaya. Inilahad ni Tuye na ito ay ang kanyang kauna-unahang court session nagtanong, kung mayroon bang kung anong mga bagay na ire-report ang kanyang mga ministro. Sa kanyang isip ay napasabi ang isa na ang drama ay magsisimula na si Lord Zhao, ay gagawa na ng move laban sa batang emperador. Kapansin-pansin ang ngisi ng mga ministrong nasa likod inilahad ni Prime Minister Zhao na ang servant na ito ng Majesty, ay mayroong bagay na ire-report. Umano'y kailan lang ay mayroong auspicious signs na natagpuan sa Far East Island, at ang mga iyon ay ipinresente sa kanya. O tugon ni Tuye at anong auspicious signs naman daw ba ito hehengisi ni Prime Minister Zhao ito raw ay walang iba, kundi ang Divine Beast na Blue Dragon.
Sa tingin niya raw ito ay sumasagisag sa pag-angat ng kanilang Great Chen Dynasty kung kaya naman, gusto niyang ipresenta ang auspicious sign na ito sa Majesty sa araw na ito. Sambit ni Tuye pag-angat ng Great Chen Dynasty. Ano sambit naman ni Prime Minister Zhao sa kanyang isip nang mapansin ang ekspresyon ni Tuye? Mukhang ito raw ay hindi natutuwang marinig ang patungkol sa auspicious signs na ito. Nasin-through na raw ba nito ang patungkol sa kanyang plano? Well, kahit na ano pa man Your Majesty, pakiusap tingnan daw nito ang Divine Beast na ito. Kasabay ng pagpalakpak ay nagbigay ng utos na ipresenta ang Divine Beast sa Majesty. Sa sumunod na sandali ay mayroong pa ang humakbang. Ganito ang naging reaksyon kuno ng ilang mga ministro, at ganito naman ang iba pa. Sambit ni Tuye at ang anggulo, ay humawi patungo sa sinasabing Divine Beast. Natigilan saglit si Tuye na papigil ng tawa. Ano ito na raw ba ang Divine Beast na tinutukoy ng mga ito? Blue Dragon ang putya sa kanyang mundo ito ay isang hamak lang na Komodo Dragon at isa pa, anong uri ng lugar ang Far East Island na ito? Your Majesty, confident na sambit ni Prime Minister Zhao. Tingnan daw nito kung gaano ka-majestic ang Blue Dragon na ito. Idinugtong sa kanyang isip na ngayong na-presente niya na ang spirit na ito, papaano raw ba ito magre-respond? Nag-notify ang system. Inilahad ni Downey na ang actions ng key figure sa pagkawasak ng bansa na si Zhao Zuo ay nag-trigger ng sudden national destroying event, ang tinatawag na Inverting the Deer. Sambit ni Tuye sa kanyang isip. So ang sudden event daw pala, ay hindi necessary na siya mismo ang makatrigger. Nagbigay ng historical background si Downey umano'y sa kasagsagan ng paghahari ni Emperador Qin Shi. Si Prime Minister Zhao Gao ay nagpresenta ng batik-batik na osa kay Emperador Huai sa korte, then in-invert ang puti sa itim, tinawag na kabayo ang osa. Ang trigger conditions para sa Inverting the Deer event ay ang sumusunod. Una ang kapangyarihang nasa likod ng trono, ay magpe-presenta ng kahit na anong hayop sa host sa korte. Pangalawa, ang kapangyarihang nasa likod ng trono ay magbibitaw ng lantarang kasinungalingan ng hayop na ipinresenta ay i-identify bilang ibang uri ng hayop, uudyukan ang mga courtier sa pag-pressure sa host na mag-admit. Kapag ang lahat ng mga nasa korte ay mag-agree sa pahayag ng kapangyarihang nasa likod ng trono, ang event ay ituturing na nakumpleto, at ang host ay babawasan ng 2,000 national power points. Zhao Zuo, sambit ni Tuye sa kanyang isip. Talagang ito raw ay palaging naghahatid ng surprise sa kanya. Ano oras na raw ba para sa susunod na performance? Nagpakawala ng ngisi. Ang Blue Dragon kuno na bayawak lang naman ay umatungal sa harap ng emperador. Ito ay pinigilan ng dalawang nakatukang servant. Ang ilang mga courtier ay nagpigil ng tawa. Lord Zhao, lahad ni Tuye nagtanong, kung bakit ang precious item na ito ay hindi naman mukhang auspicious Blue Dragon. Hihingisi ni Prime Minister Zhao sa kanyang isip. Mukhang ang brat daw na ito ay nahulog na sa trap ngayon, tingnan ng mga ito kung papaano niya ito mamanipulahin. O lahad niya, dear ministers, mayroon daw ba sa mga ito ang nakakakilala sa Divine Beast na ito? Umano'y sabihin ng mga ito sa kanila, talaga bang ito ay isang Blue Dragon? Oo, tugon ng isa. Umano'y napakalinaw na ito ay isang Blue Dragon. Siya ay nagkaroon na ng swerte na makakita ng ganito noon sa kasagsagan ng kanyang paglalakbay sa East Sea Island, noong siya ay bata pa. Inilahad ng isa na ang kaalaman ni Lord Zhao ay talagang napakalawak. Umano'y sa isang ancestral book na ipinagpapasa-pasa ng kanyang pamilya, isang librong pinamagatang Sea and Mountain Classics, ang Blue Dragon na nandoon ay katulad sa Blue Dragon na ito. Idinugtong ng isa pa na talagang ito ay isang Blue Dragon, umano'y ang Majesty ay talagang pinagpala. Hihingisi ni Prime Minister Zhao. Inilahad sa kanyang isip na lantaran niyang sinuway ang rule nito at inagawang imperial authority na mayroon ito isang napakatinding heinous act of treachery. Ano brat, kamusta raw ba ang pakiramdam? Great, pangising sambit ni Tuye. Ito raw ay perfect, napaka-wonderful. Very well done, puri niya sa lahat. Gayunpaman bigla na lang mayroong nakialam, sumigaw na ang itsura ng nilalang na ito ay napaka-disgusting. Ganito ang naging reaksyon ni Tuye sa kanyang narinig na patanong, kung sino itong nang-ahas na magsalita para sa kanya. Pagbaling ay natuklasang ito pala ay nagmula sa kanyang harem. Idinugtong ng concubine na papaano naman daw ba magiging posible, na ang ganito kapangit na nilalang ay ang auspicious na Blue Dragon. Miscalculation, sambit ni Tuye sa kanyang isip. Ang patungkol sa bagay na ito ay kanyarong na miskalkalabuti na lang, at mayroon pang paraan upang ito ay maagapan.
Zhao Shu tawag niya ito raw ba ay walang anumang sasabihin kapansin-pansin ang naging reaksyon ni Zhao Shu sa kanyang narinig na parabang nagsasabing, ano naman ba ang sasabihin niya? Inilahad ni Tuye na gusto niyang marinig na sabihin nito, na ang nilalang na ito na nasa ibaba nila ay talagang isang auspicious blue dragon. Sa kanyang isip ay inilahad ni Zhao Shu na alam na ng Majesty na siya ay isang spy na ipinadala ng kanyang adoptive father yet siya'y hinayaan pa rin itong manatili sa tabi nito at ngayon, mukhang gusto nitong siya ay tumayo sa panig nito. Well kung iisipin mo raw marahil ginagawa nito ang bagay na ito dahil sa ito ay napaka-confident sa kanyang sarili't siya'y hindi nito itinuturing bilang threat kahit na kaunti on the contrary siya ay binigyan nito ng mga oportunidad naghihintay na siya'y pumili ng panig, sa pagitan nito at ng kanyang adoptive father. Pues ngayon ay alam niya na raw kung ano ang choice na pipiliin ang kanyang atensyon, ay itinuon kay Prime Minister Zhao. Ito na ang tamang oras sambit ng ministro sa kanyang isip ito raw ay magsalita na't ipaalam sa Puppet Emperor na ito ang tunay nitong halaga ipaalam nito rito, kung sino ba talaga ang tunay na ruler ng Great Chen Dynasty. Gayunpaman sa hindi inaasahan ng magsalita si Zhao Shu ay inilahad na papaano naman ba magiging posible na ang ganito kapangit na nilalang, ay ang Divine Beast na Blue Dragon. Ang bagay na ito ay ikinabigla ni Prime Minister Zhao Lord Zhao dugtong ni Zhao Shu sa pasigaw na paraan sinusubukan daw ba nitong linlangin ang emperador, ito raw ay isang krimen ng pagtataksil. Ganito ang naging reaksyon ni Prime Minister Zhao sa kanyang narinig, hindi makapaniwalang talagang siya ay tinredor ni Zhao Shu. Maging si Tuye ay hindi rin makapaniwala sa kanyang isip ay napatanong kung ano itong ginagawa ni Zhao Shu hindi raw ba't ang plano tutulungan nito si Prime Minister Zhao at siya'y sasaksakin sa likod ito raw ba ay nagkamali ng target. Sisters baling ni Zhao Shu nagtanong kung sa tingin ba ng mga ito siya ay tama sigaw ng mga concubines ito raw ay tama umano'y napakalinaw na ito'y isang hamak lamang na ahas na mayroong 4 na paa, nagpapanggap bilang Blue Dragon. Right dugtong ni Miss Xia umano'y walang dragon na ganito kapangit ang krimen ng pagtataksil ni Zhao Zuo ay deserve ng execution ng buo nitong angkan execute ang buong angkan, execute ang buo nitong angkan. Ganito ang naging reaksyon ni Prime Minister Zhao Lord Xia baling niya hindi raw ba't ang babaeng iyon na nagsasabing kailangang ma-execute ang kanyang buong angkan ay ang illegitimate daughter na ipinadala nito sa palasyo nagtanong, kung papaano nito kadalasang dinidisiplina ang babaeng ito. Agad na inangat ni Minister Xia ang sleeves ng kanyang damit insolent hiyaw niya tinanong ang kanyang illegitimate daughter kung papaano niya ito tinuruan, ang pangahas naman daw nitong maging bastos kay Lord Zhao. Kapansin-pansin ang ginawang pagngisi ni Prime Minister Zhao sa likod sa kasamaang palad ay tumugon lang si Miss Xia sa kanyang ama na ito ay ang siyang bastos nagtanong kung ang Great Chen Dynasty ba, ay pag-aari ng Majesty o ni Zhao Shu. Idinugtong na noon ay wala itong tiwala sa emperador na kakaupo lang sa trono kung kaya siya ay ipinadala nito sa palasyo bilang cannon fodder umano'y nung sandaling iyon, ang lahat ng taling namamagitan sa kanila ay nangatagpas na. Ganito ang naging reaksyon ni Minister Xia sa kanyang narinig naging bato, na basag. Lord Xia patanong na sambit ng isang ministro sa kanyang pagkabahala Lord Xia hiyaw niya pa humingi ng tulong, mukhang si Lord Xia raw ay susuka na ng dugo dahil sa labis na galit. Si Miss Xia ay bumaling sa iba pang mga concubines na anak ng mga ministrong narito nagbigay ng signal Your Majesty hiyaw ng isa siya rin daw ay mayroong ire-report isinasawalang bahala ng kanyang ama ang buhay ng karaniwang mga tao, ini-embezzle ang mga relief funds. Your Majesty report ng isa pa puwersahang sinasamsam ng kanyang ama ang lupain ng mga magsasaka dumugtong ang isa na ang kanyang ama ay morally corrupt araw-araw na bumibisita sa mga brothels at ang isa pa, ay nag-report na ang kanyang ama ay kumikitil na lang ng buhay ng basta-basta. Ano sambit ni Prime Minister Zhao na patanong kung papaanong naging posibleng na o-overshadow ng hamak lamang na mga concubines ang mga ministro ng korte sa korte mukhang tama raw pala si Li Tianyuan, ang kid na ito ay hindi basta-basta. Ang kanyang paningin ay natuon sa mga concubines na patuloy sa pag-report then nag-zoom in patungo kay Tuye ang kid na ito sambit niya sa kanyang isip ang lahat ng ito raw ba ay paka na nito, si Tuye ay nagsimulang humakbang. Sa sindak ay nagbago ang tingin ni Prime Minister Zhao kay Tuye nagmistulang Golden Dragon, na mayroong hawak na espada. Napatanong sa kanyang isip kung sinusubukan ba nitong gamitin ang impluensya ng mga kababaihan upang siya ay i-dispat sa imposible ito raw ay imposible. Absolutely impossible.
Si Tuye ay nagpakawala ng sword / si Prime Minister Zhao ay nanigas. Ganito ang naging reaksyon ng mga courtier, habang ganito naman ang sa mga concubine. Gayunpaman paghawi ng anggulo ay lumalabas na ang bayawak lang pala ang pinuntirya ni Tuye Lord Zhao. Lahad niya, hindi worth it na madamage ang kanilang relasyon dahil lang sa isang nilalang. Nagpatuloy sa pag-slash sa hangin. Idinugtong na maging ito man ay auspicious o hindi, ito'y matatagpas niya pa rin sa isang stroke lang, na parang ganito. Well, sila raw ay magpanggap na lang na ang court meeting na ito sa araw na ito ay hindi nangyari. Lord Zhao, ano raw ba sa tingin nito? Lord Zhao, diin niya pa, nang hindi makatanggap agad ng sagot. Your Majesty, pautal na tugon ni Prime Minister Zhao, ang Majesty ay tama. Mula doon ay lumipat ang eksena sa quarters ni Tuye kung saan, nagbigay ng notifications ang system. System calculation complete. Lahad ni Downey dahil sa ginawang pag-disrupt ng host sa Inverting the Deer event ni Zhao Zuo sa korte. Ang event ay naharangan nagdulot upang ma-intimidate si Zhao Zuo at ang iba pang mga courtier. Nagpatibay palalo sa imperial authority ng host kung kaya naman ang host ay makakatanggap ng dagdag na 2,000 national power points. Ang kasalukuyang national power points ng host ay nasa 2,900 na. Thus dahil nga rito'y hindi maiwasang mapamura ni Tuye sa inis sa kanyang isip ay inilahad ni Zhao Shu na nagawang ma-intimidate ng Majesty si Zhao Zuo at iba pang mga courtier sa korte sa araw na ito, kaya bakit tila hindi ito masaya? Your Majesty, tanong niya. Ito raw ba ay hindi satisfied sa kanyang naging performance sa court meeting? Si Tuye ay dahan-daang bumaling. Pinilit ngumiti. Well, iyon daw ay ayos lang. Idinugtong sa kanyang isip na subalit naging mas mainam sana, kung nagawa nitong maintindihan ng lubos ang kanyang intensyon. Kapansin-pansin ang naging ekspresyon ni Zhao Shu. Inilahad sa kanyang isip na kung hindi lang dahil sa naintindihan niya agad kung ano ang iniisip ng Majesty kanina't umasa lang sa mga verbal reminders nito upang tumayo, talagang ito ay hindi magagawang mas satisfy ng kanyang performance. Well, sa susunod ay kailangan niya rong maging mas active pa sa thought process ng Majesty. Napatanong si Tuye sa kanyang isip kung ano na naman ba kaya ang tumatakbo sa isip ng babaeng ito, masama raw ang kutob niya rito. Well, ngayong ito raw ay hayagan ng nagpakita ng loyalty sa kanya at binasag ang loyalty nito kay Zhao Zuo. Tiyak na ito ay magdudulot sa pagbagsak ng prestige ni Zhao Zuo, kaya imposible nang iyon ay maaasahan niya pa sa pagtulong sa kanya sa pagpapabagsak sa bansang ito. Sa ngayon ang tanging maaasahan niya na lang ay si Old Li. Agad niyang tinawag si Zhao Shu, siya raw ay tulungan nito sa pag-draft ng Imperial Edict. Isang bagay naman na ikinabigla ni Zhao Shu. Nagtanong kung anong uri naman daw ba kaya ng edict ang gustong ipa-draft ng Majesty. Tumugon si Tuye na gusto niyang i-promote si Li Tianyuan sa posisyong Grand Chancellor. Nagtanong, kung mayroon bang problema.